Wag mo akong kakantiin. Hindi kita kakantiin, pero wag mo akong susubukan. Lovely. Magkapit-bahay tayo ngayon. Wag mo akong subukan. Hindi ako nakikipag-away. Pero sinabi mong plastic ako, na parang akala mo, nakilala mo ako na matagal. Wala akong plastic na tinatago. Hello mga stories, welcome back sa isa na naman basura content. Basura girl, pero hindi basura ang aking content, kundi itong basurang itong babae nito, no? Diba? Si, basta yun, no? Bahala na. Basta basura girl siya, no? Sa itong content natin, no? Ngayon mga stories, no? Ito, hindi tayo pwede kasi tayong bara-bara dito, no? Hindi tayo pwede isang side lang ang papakinggan tapos mamamaro tayo agad-agad dito. Kaya ito, panoorin muna natin yung buo at walang cuts, no? Mga dalawang videos, no? Para walang masabi na biniwasan ng context, no? So, una natin yung itong unang video, no? Tapos, yung panig mismo involved na Pinay, okay? Kasi napapanood natin yung, yung video nila. Talagang, talagang, siya lang yung parang nagsalita doon, no? Yung, ito. At nagsalita na rin sa, yung panig yan, okay? So, ito mga stories, no? Ito yung video 1 yan, kumbaga para in-explain na naman niya, then yung napanig yung isa, okay? Ito na, yung galing ito sa contributed video. Panoorin natin, ito. So, mga hilason, i-explain ako. Kinahanglan dinhi daw, imuha daw ni siyang abrihan para ihulog nimo dinha ang basura. Ihulog nimo dinhi. Ang gihimo manggod nako kay dili ko didto gahulog og basura. Dinhi ko gahulog og basura. Ako ani siyang gitangtang nako ni tapos giabri nako ni siya dayon gibutang nako didto og tarong. So unsa may problema nganong bawal man nga imo mang gitarong. So ang Pilipina na ay Pilipina din ha, nagpuyo diha ang Pilipina kay nagsininggitay ni sa katong hapon nga namahala siya dinhi kay siya mo'y taga in charge siya dinhi nga taga limpyo iko nga naa siya dito sa iyang sasakyan hingnaog gyud siya iya kong gisingit-singgitan. So siyempre na stress ko na naulit ko kay ko nga ayaw ka bala ka kay tarungon man ako og butang unsa may problema kung imuha ning abrihan dili ko ni pwedeng abrihan kay ko anon daw kuno sa kanaang mga uwak ingon ko nga pero ato nga tayo naka-video mina ami video ha ingon ko nga wala dili lagi pwede kay dinhi ko kay didto habog baya unya medyo bugat ang ako ang kuan ang ako ang basura ingon pod hingdolang Pilipina ing ana ang Pilipina mo unsay bugat nga gaan ra man na ingko ikaw kay wala man kay diferensya sa imuhang kuan sa imong abaga ako na aman so unsay problema ana so karon iyahan ning gibutangan tingnan mo na iyahang gibutangan sa Pilipina basahan ninyo mga hilason na wag ilaga iangat wag daw iangat ito ang net sa bandang ibaba sumunod daw sa patakaran sumunod daw sa patakaran anong problema doon patakaran daw ang buot pasabot nila bawal dito mga hilason ha bawal dito abrihan so dito ka magbukas maano dito mataas to kung masakit ang balikat mo, hindi ka pwedeng makapasok dyan, makaganon, di ba? Kasi masakit nga ang balikat mo. Tapos kahapon, kinuha ko yung basura. Parang basura ko yun. Nilagay kahapon doon yung basura. Nakaganito pa to siya kahapon. Tapos nung pagbalik ko na, galing na malengke, naka-roll na siya doon. Tapos yung basura nilagay dito. Ngayon, nung basura nilagay dito, kinalat ng mga uwak. Kaya ang ginawa ko, niligpit ko din at ipinasok ko sa loob. So ganon sila guys kahigpit dito. Sobrang talaga mga hilason kaya sobrang stress tapos yung Pilipina din doon hindi rin siya nakakaintindi na nakita naman talaga nila na talagang inayos naman talaga yung basura, hindi naman talaga kinalat. At sa katotohanan nga lang, dito siguro may mga video din kayong nakikita sa akin noon na ipinost ko. Sobrang dumi dito at nilinis ko yung hagdanan. Nilinis ko talaga yung hagdanan. Hindi ako nagagalit kasi kusang loob ko yun na maglinis. Sana
Ewan ko, may mga ano yung mga utak ng ano ng Hapon. Talagang grabe, hindi mo sila maintindihan. Nilinis ko yan, di ba nakita niyo yung may video ako, may vlog ako. Nilinis ko yun dito. Sobrang dumi nito. Ngayon, medyo madumi na nga din. Grabe, ganun sila ka-impacto. Dito sa Japan talagang meron din talagang mga salbahing mga Hapon. Kahit saan, hindi ako tinatantanan talaga. Hoy! Okay, yun yung ano niya, no? Yan, narinig yung mismo, yung paliwanag niya. Ngayon, panoorin natin itong buo yung pangalawang video, no? Yung panig yung kapwa Pilipina na nandun mismo yung sumita sa kanya. Ito yung kanyang paliwanag. Okay, so ito siya. Good PMs dito sa mga nakatira sa Japan. Meron kasi akong kukwento na nangyari kahapon ng Miyerkules ng umaga dito sa lugar namin. May isa kasing Pilipinang toxic, no? Na akala niya, hindi porki kapwa Pilipina mo, pag mali ang ginagawa, abay ang gusto niya, kampihan siya. Which is mali. Ito kasi nangyari, ha? Nahuli siya nung Hapon na lalaki on the act. Yung pagtapon niya ng basura is which is hindi tama na inangat niya yung ilalim. No? Inangat niya yung ilalim. Kumbaga, ang mga tapunan ng basura kasi dito is tilalagyan talaga ng net. Rule talaga dito yan. Tapos, nung nasita siya at pinagbawalan dahil may karatula yon na nakasulat na hindi nga dapat daw yon inaangat. Bakit? Kasi yung net na yun, once na umapaw pababa yung mga basura, kakalat yon doon sa kalye. Pag kumalat sa kalye yon at nadatnan yon ng pipick up ng truck ng basura, magagalit doon is yung nagpipick up ng mga basura, which is yung truck driver. No? Itong putang inang natin, kapwa Pinay na namin na nakapit bahay ko dito ngayon, minasama pa ako. Pinapaliwanag ko sa kanya ng maayos, pero hindi siya pumapayag ng mali niya. Tinanong ko siya kung ilang taong ka dito nakatira o kailan ka nakatira. Which is sabi niya cycling lang. Ibig sabihin ng cycling lang, kabago-bago lang niyang katitira dito. Kabago-bago lang nakikipag-away na sa mga Hapon. Ha? Hindi ko kinakampihan ng Hapon. Sabi niya, Pilipina ka, dapat hindi ka gamit, plastic ako. Plastic daw ako. Kasi nga, hindi ko taga siya kinampihan sa ginawa niya. Kasi nagmumumura siya, minumura niya yung Hapon na 81 years old sa ginagawa niyang mali. Itong mga gatong klaseng Pinay, isang toxic din dito yan eh. Toxic yung mga yung ganyang klaseng Pinay na nagpapakita ng mga maling mga pananalita. Dapat, pag alam mo nahuli ka na ng on the act, mag-sorry ka lang, wala namang mawawala, hindi ka bawasan sa kaluluwa mo yan. Shout out sa'yo, lovely na kapitbahay ko dito. At saka wag mo kong sasabihin ng plastic kasi hindi kita kilala. Sa tagal ko na dito, wala akong involved about pagdating sa ganyan. Lahat dito kakilala ko. Ngayon, humingi ng tulong yung dalawang Hapon na yan, isang lalaki at isang babae, kasi nga hindi ka tumatanggap. Hindi ka tumatanggap ng mga pagkakamali mo. Pinaparating, sinasabi mo pa na to ba nagsasoji atare may ko to yan. Atare may ko to yan. Kahit ako naglilinis dito, mas matagal ako sa'yo, hindi ako nagre-reklamo. Kasi alam mo katwiran ko, pakikisama yan. Nandito tayo sa balwarte ng bansang Hapon at hindi sila ang mag-a-adjust sa atin. Kung ano yung rule nila, sundin natin. Hindi naman yun nakakasama, di ba? Para din sa atin yun, sa kalinisan yun. Oo, alam ko, mga Pilipina, hindi talaga balahuraya o may kalinisan yan. Pero yung pananalita mo, wala sa lugar. Wala sa hulog. Wala ka talaga sa hulog. Tapos, pagmamalaki mo na alam mo yan kasi nagkakaigo ka, which is na nagkakaigo ka, may nakalagay naman pala doon na nakasulat doon, bakit hindi mo binasa? Di ba? Kasi akala ko pagka caregiver ka o kaigo na tinatawag, nakakabasa ka ng mga sulat ng Hapon. Tama, mali. Tapos sasabihin mo, plastic ako. Hindi nga kita nakikilala. Hindi nga kita nakabanding. Saan ako bandang naging plastic? Masama ba tanggapin yung katotohanan na sinasabi ko? Tapos sasabihin mo nakabidyo ko, hindi ako natakot sa video sa'yo. Babweltahan kita. Busy lang ako kahapon kaya hindi ako nakapag-video. Tapos, ugaling mo pa talaga makapag-away pala, no?
Kahit pala nag-viral ka rin pala sa TikTok dati. Kasi, alam mo, ito ha, sa'yo na nanggaling na matagal ka nang naninirahan dito sa Hiratsuka dito sa Japan, ha? Alam mo yan? Nag-viral ka na pala dati sa TikTok, ano? Kasi, nagbibideo ka. Oh. Which is, alam mo, bawal na bawal sa loob ng tren yan. Nahuli ka na ngayon ng mga Haponesa, alam mo, mga Hapon dito, bawal at talagang pag hindi naka-manner mode ang mga cellphone dito sa loob ng tren, talagang bawal yan. Tapos, ang away ka din. Talaga ba? Pwedeng maging matapang, pero lagay mo sa lugar. Pero pag alam mong mali, at maling-mali ka na, huwag mong gawing tama ang mali. Hindi ka perfecto, girl! Ha? Hindi ka perfecto. Huwag mo akong takutin, dahil hindi ako pasindak sa'yo. Totoo lang. Sasabihan mo ako ng ganon. Sana, didepensa pa sana kita na, ganito kasi, ano kasi, sasabihin ko pa naman sana sa'yo na kasi baguhan ka, pagpasensya mo, nilalaylo ko yung mga sinasabi ko sa'yo, ha? Nakita mo kalmado pa ako kahapon yun. Hindi kita inaaway. Pero ikaw ang galit na galit. Galit na galit ka dun sa matanda, 81 years old. Tsaka yung kaharap mo, hindi ka pinatulan ng Haponesa, ha? Tsaka yakuza yun, ha? Dati yakuza yun. Hindi ka pinatulan, di ba? Kasi nga loka-loka ka. Hindi ka tumatanggap ng pagkakamali. Tapos ang sinasabi sa'yo na, sa susunod, ganun na nga daw ang gawin mo. Yung pagtapon ng basura, huwag mong iangat yung net. Simulan mo sa taas kasi yun talaga dati pa namin ginagawa. Wala ka pa. Baguhan ka lang dito. Ano gusto mo? Ha? Yung mga taong matatagal na dito ang mag-a-adjust sa'yo. Mura ka ng mura kung ano naman masasamang pananalita ang mga sinasabi mo. Hindi ka nahihiya. Hindi ka nahihiya. Kahit sugudin mo ako sa bahay ko, huwag kang magkakamali, kakantihin mo ako. Hindi kita uurungan. Tangina. Magsasalita ka ng mga masasakit ng mga tao dito? Humingi lang na sa akin yun ng saklolo yung 2 tao para maunawaan mo. Pero hindi ka talaga tumatanggap ng unawa. Ano ka? Kami mag-a-adjust sa'yo dito? At saka sinasabi mo, naglilinis mo yung mga hagdanan. Dapat lang yung kasi alam mong bakit. Wala ka pa dito, ginagawa ko yan. Pero hindi ako nagre-reklamo. Kasi masarap maglinis. Masarap maglinis. Masarap makisama. 16 years ako dito, naninirahan. Wala ako nakagalit about sa basura sa ganyan. Tapos sasabihin mo na nagkakaigo ka at matagal ka na dito. Hindi yun ang pinupunto. Alam mo, di ba? Ayaw mo kasi sumanggap ng pagkakamali. Ang pinupunto doon yung ginawa mo. So, sinasabi ko ngayon dun sa Hapon, baka hindi kasi nila alam, ganyan kasi baguhan nga. Pero hindi. Talaga naman. Ang gusto mo talaga. Para kang gusto mo may away, may war. Hindi dapat ganun, girl. Pagka tayo baguhan lang, una nakakatira lang natin dito, makikisama tayo. Hindi yung para tayong laging lalaban ng gera. Hindi ganun. Pwedeng maging matapang, pero ilalagay sa lugar. Pero pag alam natin mali tayo sa sarili natin, humingi tayong dispensa. Kasi hindi ka marunong tatanggap pag kamali, ha? Hayop lang yun, dumagan yun. Hayop lang ang dating mo. Ganun yun. Sugod-sugod ka? Tapos ang bunganga mo, buong danchi. Ganyan ang bunganga mo. Abot hanggang kabilang bakod ng mga kapitbahay namin. Pati mga bahay-bahay sa kabilang kalye, alam na alam. Huwag mo akong hamunin. Hindi porke hindi kita pinatulang kahapon, which is nangangahulugan na duwag ako sa'yo. Hindi kita pinatulan dahil wala ka sa hulog. Ang mga sagot mo, wala sa hulog. Wala ka sa hulog eh. Pero huwag mo akong kakantiin. Sinasabi ko sa'yo, hindi kita kakantiin, pero sinasabi ko sa'yo, pag hindi mo binago yung pag-uugali mo dito, mapapalayas ka kahit may pambayad ka. May pambayad ka? Papalayas ka. Ako ang sabi sa'yo. Tayo nandito para makisama sa mga Hapon. Kung ano yung sinasabi nila at yung rule nila, napakasimple lang naman sundin yun eh. Hindi kawalan. Yung sa ginagawa mo, parang sa edad mong yan, hindi ka nahihiya. Nag-iskandaloso ka sa labas. Wag mo rin akong inuunahan na kita. Kung matapang ka, hindi ko sinasabing matapang ako. Magkakabulagaan talaga tayo. Hindi kita aatrasan. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako nakikipag-away. Pero yung sinasabi mo sa akin, pamamahiya mo, sa harap ng kaibigan mo, sa cellphone na binibidyo mo, mali ka dun. Mali. Nandito tayo hindi tayo para makipag-away. Nanirahan tayo dito para makisama. Kahit sino mga Hapon, sabi ko sa'yo, lumaglaylo ka, di ba? Hayaan mo na. Kasi tayo mapupulaan mo nga. Ano sa ligot mo? Hindi be! Pilipina ka! Ganyan. Dapat hindi mo kinakampihan yan. Mga Japanese na yan, mga Hapon na yan, hindi ko kinakampihan.
Bakit kita kakampihan? Huh? Eh, ang bunganga mo talaga naman narinig ka sa loob ko ng bahay. Rinig na rinig ko. Huh? Wala ka sa malumanong magsalita. Sana ang ginawa mo, ganitong pananalita. Sumimasen. Gomenasai desu ne. Koko wa atashi hajimete sunderu desu kara. Kyotsukimasu. Eh di tapos, di ba? Tapos ang usapan yan. Kasi marunong naman tumanggap ng mga hapon eh. Pag nalaman nila, ganun pala. Magsasorry yan sa'yo. Ako nagsasabi sa'yo. Hindi naman yan para lumaban pa siya. Pag nagsorry ka naman sa kanila. Pero kasi ang pag-uugali mo, akala mo feeling mo, binuli ka na. Hindi ka binuli ng tao. Hindi ka binubuli. Yung itsura mo yan, ang bunganga, matapang ka pa sa kanila, balwarte nila to. Balwarte nila. Tapos ganyan ang pag-uugali mo, pinakikita mo. Tapos sasabihin mo yung kata mo, kasi masakit. Kangke na eh. Alam mo kung bakit? Putang ina. Plastic lang yan, tinatapon natin dyan kagagaang nung araw na yun. Plastic bottle lang at saka mga plastic na mga, Kasi sabi mo, wakay kasi ko, kaya ko, ganun. Kasi sabi mo, masakit, parang kaya mo makapag-away din sa matanda eh. Niloloko mo ba sarili mo? Wag ako. Girl, wag ako. Mali yung ginagawa mo. Kaya umayos ka. O ako, maayos ako sa mga sinasabi ko ngayon dito. Alam ko mga sinasabi ko. Pagka hindi ka umayos, mapapalayas ka talaga dito sa lugar na to. Ako kasi magbait ka. Kasi ako dito, kahit na alam ko sa sarili, ako maldita din ako. In short, maldita din talaga ako. Hindi ako nagpapaape. Sa mga kagaya mo, hindi ako papaape. Hindi kita kakantihin. Huwag mo akong kakantihin. Hindi rin kita kakantihin. Kaya lang yung pinahiya mo ako kahapon? Ano kala mo? Accepted sa akin yun? Hindi. Hindi accepted sa akin yun. Pinapahiya mo ako? Tutulungan kita kasi bilang Pinay. Pero pag mali tayo, tanggapin natin. Dapat nga magpasalamat tayo pag meron tayong tao nagsasabi sa atin ng totoo eh. Kasi yung mali natin, mariremedyohan natin, ay gano'n na pala yung ginagawa ko, mali na pala. Dapat pasensya, ganun. Di nagkasundo pa sana tayo, no? Pero sa lahat tahimik tong lugar na to. Ikaw lang ang maingay. Nagbubunga nga kakahapon dito. Walang magulo dito sa lugar na to. Wala. Walang magulo. Kaya nagtatapang-tapangan ka, wala akong pakialam. Wala akong pake. Kung matapang ka, wala akong pake. Pero huwag mo akong hahamunin. Hindi kita urungan. Sinasabi ko lang sa'yo. Kasi ang nakakainis, alam mo kung bakit? Ibang mga Pinay dito, hindi ganyan. Hindi kagaya mo. Kasi nakakasira ka ng image. Alam mo yun? Nakakasira ka ng image ng ibang mga Pinay na naninirahan dito. Pag tayo napagsabihan ng ganon, at hindi naman talaga natin sinasadya, humingi tayo ng guminasay. Putso yun, tao ka eh. Tao ka. Hindi ka perfecto. Yun. Ganyan naman ang mga Hapon. Hindi ko sila kinakampihan. Kasi may mga Hapon naman din na sablay. Pero, nakadepende. Yung tao na nakita ko sa'yo, nakita mo naman hindi naman ganyan naman panagka sa'yo. Pero ikaw talaga, galit ka. Kasi sabi mong, hindi ko naman kinalat, aayusin ko naman yan. That's not the point. Yung punto doon, hindi mo nga sa susunod, hindi mo pwedeng angatin yun. Sa susunod na tapon mo. Pero ano sinabi mo? Konoron, mamuranay. At si mamuranay, gagawin mo gusto kong gawin. Aba, naghahamon ka. No, talagang parang gusto mo ng gulo. Kasi ang ingin ng bunganga mo kahit na kampante na yung sinasabi ko. Kaya tinalikuran kita kahapon, di ba? Busy akong tao pero hindi ako mahilig sa ganito. Pero dahil sa ginawa mo, hindi ako papayag. Gaganyanin mo ako. Huwag ka magkamali. Hindi kita urungan. Sa totoo lang. Hindi kita urungan. Huwag mo akong kakantiin. Hindi kita kakantiin. Pero huwag mo akong susubukan. Lovely. Pagkapit bahay tayo ngayon, huwag mo akong subukan. Hindi ako nakikipag-away. Pero sinabi mong plastic ako, na parang akala mo, nakilala mo ako na matagal. Wala akong plastic na tinatago. Ugali ko to. At hindi ko to babaguhin. Marunong ako sumunod sa mga patakaran ng Hapon. Alam ko yan. Kaya dapat tayo, pag tumatanda tayo, ganito yan eh. Pag tumatanda, hindi dapat tayo tumatandang paurong. Ganun. Kasi nakakaskandalusan eh. Pilipina, nag-aaway, ganun, di ba? Nakakahiya. Kaya tinalikuran kita. Di ba? Nirereklamo ka. Ang aga mong nirereklamo ka. Di ba? Kasi bunganga mo. Shout out sa'yo. Dapat pagbaguhan tayo. Ako, nung baguhan ako dito. Hindi ako ganyan. At saka kahit wala asawa ko, kahit galang ang trabaho, pagtoban ko, takbo ko, hugas ako dyan, basurahan, linis ako, bunot ako ng mga damo. Yun ang totoo. Hindi man dapat din sabihin niya na wala kayo nasasabi sa akin, na putang ina ka, bago-bago mo lang din dito. Bago ka lang. Tapat lang yun. Tapat mo, linis mo. Ngayon, kung may kimuchi ka, linisin pa rin ibang bakod ng iba.
Eh di ang gatay, di ba? Yung iba. Sa akin walang din problema sa ganyan eh. Basta linis ang pag-uusapan, okay ako. Linis, sige linis. Para walang gulo. Yun. Eh ikaw, ang tapang-tapang mo kahapon. Matapang ka na wala sa lugar ng ginawa mo. Huwag ka magkamaling susugudin mo talaga ako. Wag na wag. Hindi kita urungan. Kilala ko na. Nalaman ko yung pagkatao mo. Pagka, dapat nga magpasalamat ka pagka meron kang kapwa Pinay na nagsasabi sa'yo ng totoo. Yun ang totoo. Yun ang hindi plastic. Kasi straight to the point niya nasasabi sa'yo yung mali mo. Mark my word. Okay, mga stories, ito na yung ano niya, no? Tapos na yung panoorin pa rin, no? Ngayon, kompleto na ang ating context, no? At alam na natin, I think magiging ito na yung final, last part natin. Pero ano na tayo, no? Pwede na tayo magsalita ng diretso dito. Okay? Mga stories, no? Ito yung ito ang totoo. Sa unang video, narinig natin yung matibay, yung paliwanag, narinig ni Rico, palusot, na pinapahawa para magmumukhang may punto. Okay. At sa pangalawang video, mas malinaw ang ng detalya at mas logical yung paliwanag. Pero amin ko rin mga stars, to be honest, na may mga parte doon na nadala na rin ako sa mga gigil. At sumusobra na sa tono. Okay? Kung napansin nyo yung sa mga videos ko. Pero isa-isay natin. Okay? Unang-una, no? Yung issue dito, hindi kung inilis mo rin sa huli. Ang issue dito ay sumunod ka ba sa tamang patakaran? Oo, hindi. Ba? Yan ang simpleng center ng usapan dito. Kasi sa unang video, parang gustong ipalabas na, inayos ko naman. Nilinis ko naman. Hindi ko naman kinakalat. Pero hindi yun ang point dun. Okay? Hindi porket kaya mong ayusin mamaya, pwede mo nang baliin ang tamang proseso ngayon. Kung ang rule nun ay hindi iangat ang let na sa ilalim, huwag iangat sa ilalim. Ganun kasimple. Hindi ito usapin ang opinyon. Hindi ito depende sa diskarte. Rule yan. Patakaran yan. At nasa Japan ka. Okay? Hindi sa pakanting lote, hindi sa lugar na, pwede na yan. Tematize ang basura doon dahil ayaw nilang kumalat. Ayaw nilang maabala ang truck turbo sa community. Pangalawa, ang masakit ng balikat ang problema mo pero hindi yun automatic exemption sa patakaran mo o patakaran ng mga community. Ito diretso ko na kayo, diretso na kita, basura girl. Kung masakit ang balikat mo, may ibang paraan yan eh. Magpatulong ka eh. Tingin mo mas magaan ang basura, hintayin mo bang makakatulong sa'yo? Kausapin mo yung maayos ng management, bakit pa mangyari? Hindi, pero ang hindi pwede yung alam mo may rule, tapos dahil inconvenient sa'yo, ikaw ang gagawa ng sarili mong version ng system. Hindi pwede yung gano'n. Hindi umiikot ang rules sa personal convenience mo for your information. Pangatlo, according sa video, kitang-kita ang problema sa mindset. Yung tono niya hindi tunog pang taong nagkamali, gustong umitindi. Yung totoo, yung tono niya, yung taong iniisip na, ano bang problema ninyo? Maayos na naman yan. At yan ang ugat ang banggaan dito. Kapag ang tingin mo, ang rule ay istorbo lang sa'yo, hindi mo talaga maunawaan yan kung bakit kaya sinisitan yan. Especially sa mga Hapon, di ba? At doon papasok yung malaking araw dito. Disiplina hindi sinusukat ang gustong sundin. Okay? Nasusukat yan sa araw mong sundin pero sinusunod mo pa dahil yan ang tama. Pangapat, itong ninyang sabi niya, Pilipina ka, Pinoy, Pilipino ka naman Pilipina ka naman dapat kakampi ka sa akin. Yan ang yan ang bulok yan Bulok na yan sa mentality. Ayokong yan, napaka-bulok na yan. Hindi dahil hindi porket Pilipino ka, Pilipino ako, Pilipino sila awat, kakampihan ka kahit mali ka. Maling-maling ka yun. Maling-mali yun. Ang totoong kababayan, okay, yung marunong magsabi sa'yo
nang mali ka na. Kukonsentihin para laging masabi mo may kakampi ka. Sa totoo lang mga stories ha, mas nakakahiya yan ha, mas nakakahiya yung kakampihan ka sa harap ng mali mo, tapos mas lalo kang lumala. Kaya para sa akin, yung kapwa Pinay na sumitanot, may punto rin sa rules. Tama siya dun. Hindi siya traitor ha. For your information, hindi siya traitor dito. Hindi siya plastic dahil lang hindi ka kinampihan. Mas matino pa nga yung mga taong may na pag magsabi ng totoo sa'yo nireal talk ka na nga, tapos galit ka. Ang galing. Tapos sa'yo ang kahit igagalit mo. Panglima, yung unang video maraming irrelevant sa depensa. Halimbawa, ito, sinabi mo, naglinis naman ako ng hagdanan, nag-vlog ako ng paglilinis, madumi na rin dito dati. So ano ngayon? Ano point mo doon? So what's the point? Hindi ibig sabihin ng naglinis ka minsan, may credit ka na para sumaway sa isang particular na rule. Hindi mo mabubura ng isang pagkakamali sa pamamagitan ng pagbanggit ng ibang mabuting ginagawa mo. Parang ganito lang yan Ganito yan Hindi excuse mabait naman ako dati kapag nahuli kang gumawa ng mali ngayon. Ito panganin, yung pang generalize mo, yung ganun na utak ng mga Hapon, ay mali yan at napakadelikado yan. Kapag pinagsabihan ka nga maayos o kahit stricto man yan, hindi ibig sabihin nun may tama yung idadamay mo ang buong lahi sa galit mo. Yan ang ugaling kailangan putulin. Dahil sa isang banda, gusto mong intindihin ka bilang individual, pero sa kabilang banda, ikaw mismo mangungusga ng buong grupo ng mga tao dahil sa init ang ulo mo. Ganyan ang matinong pag-iisip. Pangpito, ako din sa pangalawang video yung kay ate, mas buo yung logic. Buong logic yan, pero hindi rin perfect yung delivery. Hinahon ko lang yung ate, ikaw, sa pangalawang video. Sa lahat ng panood ko, mas coherent at mas tugma ang actual rule ang paliwanag ng babaeng nakapulang sando. Bawat iangat ang left sa ilalim. In-explain niya ang may karatula. In-explain niya kaya sila sumingit sa usapan dahil hindi na tumatanggap ng paliwanag yung isa. At malinaw din sa sinubukan niyang ipunto nga kapag nahuli ka sa mali, magsasorry ka na lang at tapusin, gano'n. Logic yan lamang siya dito. Pero ito rin ang prangko ko sasabihin dito. Yung sobrang pagmumura, yung hayop lang yun, yung napapapalayas kita, yung hindi ka uurungan, hindi na rin yung kailangan. Kapag tama ang punto mo, di mo kailangan lagyan ng 10 mura at pagbabanta para lang tumunog na matapang ka. Tama lang naman ang sinasabi mo, pero kapag ibinalot mo yung tikot at yabang, bumababa ang dating sa credibility mo. Pwedeng tama ka, pero pwede rin sablay yung delivery mo. Pangwalo, sa dalawang video na yan, makikita mo yung malalaking diferensya sa mindset. Yung una, yung sentro yung sa sarili niya. Balikat ko, stress ko, ako ay naglilinis ko, ako ay nag-aargabyato, ako ay pinagtutulungan, diba? Tapos pangalawa, yung sentro yung lugar sa makikisama, may karatula, may sistema, may community, diba? May tamang proseso, makikisama ka. At kung tatanungin niyo ako kung alin ang mas may sense dito, malinaw sagot dito, yung umiikot sa system at pakikisama, hindi yung umiikot ng convenience at pride. At hindi lahat ng explanation ay katotohanan at hindi lahat ng story time ay may diferensya o may depensa sa something. Sa unang video yung kay ate, yung mga bagay na maaaring totoo yung experience niya. Posibleng nasigawan siya, posibleng nainis siya, posibleng may tension talaga. Pero kahit itagdag mo lahat mga yan, hindi pa rin mababago ang pundasyon ng issue. Alam niya ang rule. Nilabag pa rin niya at yung sinita, hindi siya magpakumbaba. At dyan talaga siya babagsak dito.
Ang 10, itong klaseng asal sa ibang bansa, no? Hindi lang sariling mo ang sinisira mo. Damay na image sa kapwa mo Pilipino. Katulad yung sinabi ko kanina sa ibang video. Pag ikaw may kasalanan ka ng isa, kasalanan ng lahat. Ganun talaga. Kaya sinasabi ko nakakaiya. Nakakaiya bilang Pilipino. Pag andong ka sa Japan, tapos ganyan ang asal mo. Ito yung mahirap dyan eh. Kasi isang maingay, isang pasaway, isang anong tumanggap na mali. Biglang madadamay yung tingin sa ibang matitinong Pinoy, tatahimik na ang susunod sa patakaran. Madadamay yun yung timing. Hindi lahat ng Pilipino sa Japan ganyan ha. Maraming Pilipino doon na maayos, disiplinado, tahimik at marunong makisama. Kaya lalo makakainis kapag may isa na parang dala pa rin ng ugaling ako ang masusunod kahit saan ako mapunta. Hindi ganyan dapat. At panguli ng reaction ko dito, ito pinaka-prank ko dito. Hindi ka dapat kung pinagsasabihan ka sa mali mong ginawa, hindi ka biktima dahil lang hindi pumanig sa iyo ng kapwa mong Pilipino. Ang hindi ka nagiging tama dahil lang malakas ang boses mo. Isang totoo, pasaway ka lang talaga ayaw mo masabihan. At yun ang mabigat na katotohanan sa issue nito. Master, sa ito masasabi ko lang dito. Kung pagbabasehan mo sa dalawang video nun, at saka sa previous video ko, malinaw na sa akin na mas bigat at may sense at mas may laman ang panig yung kapwa Pilipina yung sumita. Hindi dahil Pilipina rin siya ha, hindi dahil mas maingay siya online, kundi dahil sa punto niya na nakaangkla sa rule sa sistema. At sa simpleng katotohanan yan, na kapag nasa bansa ka ng iba, ikaw ang susunod sa patakaran nila. Yung unang video, para sa akin, kulang sa accountability yan. Puro explore, puro justify, puro self-centered ang depensa. Kapag gano'n ang dating, mahirap paniwalaan at talagang maintindihan mo yung mali mo. Pero sasabihin ko rin ito yung witness na sumagot ng pangalawang video, dapat din bantayan ng sariling tono. Kasi kung gusto mo na ayusin ang repetition ng tama, huwag mo rin naman ilubog ang puro mura at pagbabanta. Mas malakas ang tama kapag kalmado pero matalim. Hindi lahat ng gigil ay nakakatulong. Sa dulo, ang pinakamasindi dito ay pinaka-importante aral dito ay ito. Kapag nasa ibang bansa ka, especially sa Japan, what for sa Korea pa yan? Diba? Huwag mong subukang yumuko ng rules para umayon sa convenience mo. Ikaw ang umayon. Nakikitira ka lang dito. Ikaw ang makisama doon. Ikaw ang matutong makinig at kung magkakamali ka, tignan mo ang pride, mag-sorry ka, tama mo. Nakikitira ka lang doon diba? Tapos ikaw pa lang galit. Gago ka pala. Hindi komplikado ang disiplina Pero lang talaga ng iba na nagsasabi ng kanilang mali sila. At ang issue nito, diretsahan to, yes. Ang mas una at mas mabigat ang mali ay nasa babaeng ayaw sumunod sa rules pero gusto siya pang kakampihan. Wow, galing. Huwag kami. Huwag kami. Kaya mga stories, ano masasabi niyo rito, no? Tingin nyo ba, valid ba masakit ang balika dahil para hindi sundin yung tamang pakaran ng basura? O tama ba yung kapwa Pilipina na hindi siya kakampihan at pinili niya sumunod sa rules? Diba? Comment down below na at babasahin na yan natin, okay? At yung mga opinion na doon. Okay, kung gusto yung mga ganitong stay to the forward real talk at walang plastikan, walang ligo-ligo sa aking comment channel. Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. So, mga stories, be part of the ka-stories, ka-stories membership na po as low as 39 pesos a month, fresh render, early video fresh from the rendering video, Kung gusto mong makapanood ng mga early videos yan. 39 pesos a month, At saka may iba pa, Mayroong 159 a month at saka 399 pesos a month. So, ang magkakaiba nun, may mga members only ako at meron kasi may exclusive videos doon. At yun, mapapanood yun. Okay? So, yun lang. As always, mga stories. Thank you and have a good night, stories. Bye.